Matapos ang kanilang pahinga, muling nagpatuloy ang Team Guy at Team Kakashi sa kanilang habulan para mailigtas si Gaara. Napansin ni Neji na walang kahit sinong kalaban sa paligid nila na nangangahulog ang kumpiyansa ang mga ito na matagumpay silang napigilan. Medyo naasiwa siya sa ideyang ito at ganoon din ang pakiramdam ni Chiyo at Kakashi. Dahil sa galit at inis, bahagyang lumabas ang chakra ng Nine-Tailed Fox kay Naruto. Kumapal ang kanyang mga guhit sa pisngi, naging pula ang kanyang mga mata. At mas lumakas ang kanyang enerhiya. Nagtaka si Chiyo kung bakit masyadong determinado si Naruto na sagipin si Gaara, gayong hindi naman sila magka-village. Ipinaliwanag ni Kakashi na si Naruto rin ay isang Jinchuriki at naglalaman ng Nine-Tailed Fox sa loob ng kanyang katawan. Dahil pare-parehong tinatrito ng masama ang mga Jinchuriki anuman ang pinanggalingan nilang bayan, nauunawaan ni Naruto ang sakit na pinagdaanan ni Gaara. Kaya naman, gusto niyang iligtas ito mula sa anumang panibagong paghihirap. Nagulat si Chiyo sa sinabi ni Kakashi. Sa kanyang katandaan, akala niya ay alam na niya ang takbo ng mundo na ang mga tao ay nag-aalala lang para sa kanilang sarili at ang mga alyansa sa ibang bayan ay puro palabas lang. Ngunit ngayon, nagsisimula siyang magduda kung tama nga ba ang pananaw niya. Inamin niya na siya mismo, kasama ang pahintulot ng 4th Kashikage, ang nagtanim ng Shokaku sa loob ni Gaara noon para sa kapakanan ng Senogakure. Bagamat matanda na siya, naisip niya na baka may magagawa pa rin siya para sa kabutihan ng kanyang bayan. Samantala, matagumpay nang naipasa ng Akatsuki si Shokaku sa loob ng demonic statue of the Outer Path. Dahil dito, namatay si Gaara. Sa kanyang huling sandali, pinag-isipan niya ang kahulugan ng kanyang buhay. Ayon kay Deidara, inabot ng 3 araw ang buong proseso. Habang bumabagsak ang bangkay ni Gaara sa sahig, naghanda sina Deidara at Sasori upang harapin ang paparating na mga kalaban. Sa labas ng hideout, dumating ang Team Guy. Gustong sumugod agad ni Lee at basagin ang daan papasok pero napansin ni Guy ang isang barrier seal na humaharang sa kanila. Kasabay nito, dumating din ang Team Kakashi. Natuwa si Lee nang muling makita sina Naruto at Sakura, pero masyadong balisa at puno ng enerhiya si Naruto dahil sa epekto ng Nine-Tails Chakra kaya hindi siya interesado sa reunion. Napagdesisyonan ni Guy at Kakashi na magsanib puwersa upang makahanap ng paraan para makapasok sa loob ng base. Gamit ang Byakugan, sinubukan ni Neji na silipin ang loob ng hideout pero hindi niya makita si Gaara dahil sa paggalaw-galaw ni Naruto sa tabi niya. Sa kabila nito, bahagya niyang nasalayan ang demonic statue of the Outer Path pero hindi niya matukoy kung ano talaga ito. Sinubukan ni Guy basagin ng malaking bato na humaharang sa pasukan pero hindi niya ito magiba dahil sa barrier seal na nakapalibot dito. Ipinapaliwanag ni Kakashi na malamang ay gumamit ang Akatsuki ng 5 seal barrier, kung saan may 4 pang sealing tags na nakakalat sa paligid. Upang ma-deactivate ang barrier, kailangan tanggalin ang lahat ng tags ng sabay-sabay. Gamit ang Byakugan, natukoy ni Neji ang lokasyon ng 4 na tags. Dahil dito, agad na kumilos ang Team Guy para hanapin ang mga ito gamit ang wireless headset para sa komunikasyon. Samantala, tinapos na ng karamihan sa Akatsuki ang kanilang astral projection at iniwan ang hideout. Ang natitirang pisikal na nasa loob ay sina Deidara at Sasori. Inutusan sila ng kanilang pinuno na harapin ang mga paparating na kalaban pero dapat nilang hulihin si Naruto ng buhay. Bagamat si Itachi ang orihinal na inatas ang dumakip kay Naruto, ipinasa na ito kay Sasori. Sinabi ni Itachi kay Sasori na si Naruto ay isang tipo na sumasalpak muna bago mag-isip. Matapos nito, umalis na rin sina Itachi at Kisame. Iniwan ng pinuno ang huling bili na inaasahan niyang magtagumpay sila. Naiwan sina Deidara at Sasori na nakaupo lang, kalmado nilang hinihintay ang kanilang mga bisita. Sa labas, matagumpay na nahanap ng Team Guy ang 4 na tags. Nang sabay-sabay nilang pinunit ito kasabay ng pagtanggal ni Kakashi sa nasa malaking bato, agad na nawala ang barrier. Agad namang ginamit ni Sakura ang kanyang chakra-enhanced strength para basagin ang bato. Nang mabuksan ang daan, agad na gumamit ang grupo ng buttonhook entry upang makapasok ng hindi nahahalata. Pagkapasok nila, tumambad sa kanila sina Deidara at Sasori na kalmadong nakaupo sa ibabaw ng walang buhay na katawan ni Gaara. Dahil dito, sumabog sa galit si Naruto at lumabas muli ang chakra ng Nine-Tailed Fox. Naging pula ang kanyang mga mata at mas tumilim ang itsura ng kanyang mga guhit sa pisngi. Napansin ni Sasori at Deidara na siya ang Jinchuriki na dapat nilang hulihin. Samantala, sa gilid ng Team Guy, biglang nagsilabasan ng mga misteryosong blobs na mukhang may masamang balak. Bawat isa sa kanila ay hinarap ng isang kopya ng sarili nilang may parehong lakas, armas, at teknik. Parang lumaban sila sa salamin pero may masamang balak ang refleksyon. Sa loob, hindi na nag-aksaya ng oras si Naruto at sumugod kay Deidara na lumilipad gamit ang kanyang Claybird dala si Gaara.
Humabol si Kakashi para sumuporta habang naiwan sina Sakura at Chiyo upang harapin si Sasori. Hindi nagdalawang isip si Chiyo at agad umatake. Tumama ang ilan sa kanyang mga kanay sa kasuotan ni Sasori pero hindi ito natinag. Sa halip, ibinunyag ni Sasori ang kanyang puppet armor na tinatawag na Hireko. Doon nagsimula ang kanilang matinding laban. Hinahabol ni Naruto si Deidara, hindi niya alam na nililito lang siya nito. Pero hindi rin nagpahuli si Kakashi at sumama sa habulan. Sinabi ni Deidara na mas malakas si Sasori kaysa sa kanya, kaya mas mabuting bumalik si Kakashi para tulungan sina Sakura at Chiyo. Gusto ni Naruto sumunod, pero nanatili si Kakashi. Napagdesisyonan niyang gamitin ang Sharingan dahil alam niyang tinalo ni Deidara si Gaara na isang cage. Habang hinahabol sila, napansin ni Deidara ang kakaibang ugali ni Naruto. Sinabi niyang bukod kay Gaara, nakapatay na sila ng 2 Jinchuriki, pero walang nag-alala o sumagip sa kanila. Sa halip, tuwang-tuwa pa ang mga tao na wala na ang mga ito. Naiintindihan niyang gusto ni Naruto iligtas ang kapwa Jinchuriki, pero sa tingin niya ay wala lang kwenta ang ganitong klaseng pakiramdam. Samantala, sa loob ng hideout, ipinaliwanag ni Chiyo na hindi tunay na katawan ni Sasori ang nakikita nila, kundi isang puppet na tinatawag na Hireko. Naguguluhan si Sakura dahil wala siyang nakikitang nagkokontrol sa Hireko mula sa likod. Laking gulat niya nang malamang si Sasori mismo ang nasa loob nito. Pinaliwanag ni Chiyo na mahina sa malapitan ng mga puppet master kaya umaasa sila sa kanilang mga puppet para lumaban. Dahil dito, nagiging mahina sila kapag inatake ng direkta. Para maiwasan ito, gumawa si Sasori ng Hireko bilang armor. Noon, isa siyang mahusay na puppeteer sa Sengoku, pero kalaunan ay nagsimulang gawing puppet ang mga patay na tao. Isa raw itong anyo ng sining para sa kanya. Ang Hireko na nasa harapan nila ay dating katawan ng isang ninja mula sa kabilang nayo na ginamit ni Sasori. Sinabi ni Chiyo na sumama siya sa Kashikage Rescue Team dahil naniniwala siyang kaya niyang talunin si Sasori, lalo na't alam niya kung paano gumagana ang Hireko. Pero inamin niyang mas pinahusay pa ito ni Sasori. Gayunpaman, kampante siyang may kalamangan sila. May ibinulong siyang sikreto kay Sakura na hindi marinig ni Sasori. Handa na ang laban. Biglang sumugod sina Chiyo at Sakura. Ginamit ni Sasori ang prepared puppet 8 waves of needles kung saan sunod-sunod na lumabas mula sa bibig ni Hireko ang mga karayom na may lason. Pero walang tinamaan kina Chiyo at Sakura, lahat na iwasan nila. Hindi makapaniwala si Sasori. Sinubukan niyang putulin ang isang braso ng Hireko at ipinukol ito, naglabas pa ng mas maraming lason na karayom. Pero muli, walang tinamaan. Naguguluhan si Sasori. Naiintindihan niyang kayang umiwas ni Chiyo dahil bihasa ito sa puppet fighting. Pero bakit pati si Sakura? Habang nakatayo lang si Chiyo, biglang sumugod si Sakura. Sinubukan ni Sasori saksakin siya gamit ang buntot ng Hireko, pero hinaranggan ito ni Chiyo, kaya nagkaroon ng butas sa depensa ni Sasori. Dito na umatake si Sakura. Ginamit niya ang kanyang chakra-enhanced strength at pinatumba ng isang malakas na suntok ang Hireko. Wasak ang puppet. Lumabas si Sasori mula sa mga durog na piraso, pero tinatakpan pa rin ang mukha niya. Hindi na nakapagpigil si Chiyo at sinabing lumingon si Sasori sa kanila. 20 taon daw siyang naghintay para makita ang mukha ng kanyang apo. Nang mawasak ang kanyang puppet, lumabas na si Sasori at ipinakita ang tunay niyang itsura. Pero laking gulat ni Chiyo at Sakura, hindi man lang tumanda si Sasori sa loob ng 20 taon. Samantala, si Temari at ang kanyang team, kasama sina Konkuro at Ebizo, ay nagpasya ng tumuloy sa Land of Rivers para suportahan ang Kashikage Rescue Team. Sinabi ni Konkuro kay Temari na magpahinga muna, pero tumutol si Temari dahil gusto niyang magmadali para mailigtas si Gaara. Ngunit nang ituro ni Konkuro ang kondisyon ng kanyang mga kasama, halos hindi na makagalaw sa pagod, napaisip si Temari. Kahit sinubukan niyang hikayatin ng team na magtiis pa ng kaunti, biglang itinuro ni Ebizo ang lugar kung saan sila tumigil. Napansin nilang nasa parehong battlefield sila kung saan lumaban sina Kakashi laban kay Itachi. Sinabi ni Ebizo na delikado na sila sa loob ng teritoryo ng Akatsuki, at kung sisilakay silang pagod, siguradong tatapusin lang sila agad. Habang nagpapahinga ang grupo, nagkwento si Ebizo tungkol sa pinakamalakas na ninja ng Sengoku, ang 3rd Kashikage. Ayon kay Ebizo, isang araw, basta na lang nawala ang 3rd Kashikage. Hindi siya matagpuan ng kahit sino, kahit ang Anbo na palihim siyang hinanap. Dahil dito, nagkaroon ng matinding gulo sa Suna at sinamantala ito ng mga kalaban nilang nayon para salakayin sila at magdulot ng digmaan. Sinabi ni Ebizo na kung naging kalmado lang sana ang Suna noon, naiwasan sana ang madugong laban. Kaya pinaalalahanan niya ang team na huwag ulitin ang pagkakamaling iyon.
Samantala, sa loob ng hideout, ginamit ni Sasori ang ulo ng Hireko para maglabas ng mga poison tip na karayom. Pero naiwaglit pa rin lahat ni Sakura. Ngayon lang napansin ni Sasori ang totoong nangyayari, hindi lang basta umiiwas si Sakura, kundi kinokontrol siya ni Chiyo gamit ang chakra strings, parang isang human puppet. Wala nang patumpik-tumpik pa, inilabas ni Sasori ang kanyang bagong puppet, ang third Kashikage mismo. Agad na intindihan ni Chiyo ang lahat, si Sasori pala ang dumukot at pumatay sa third, at ngayon ginawa pa niyang puppet ito. Labis siyang nandidiri, hindi lang dahil sumama si Sasori sa Akatsuki, kundi dahil tinraidor nito ang sarili niyang bayan. Pinaniniwalaan ni Chiyo na responsable si Sasori sa pagkamatay ng tatlong huling Kashikage, ang third, ang fourth, kahit si Orochimaru ang tunay na pumatay, at si Gaara, ang fifth. Sinabi naman ni Sasori na ang isa sa kanyang mga spy ang kasabwat sa pagpatay sa fourth Kashikage. At inamin niyang may nakaraan ang Akatsuki at si Orochimaru. Biglang sumingit si Sakura at sinabing may gusto siyang malaman mula kay Sasori. Pero mukhang hindi siya interesado sa mahabang usapan, gusto niyang tapusin agad ang laban para makatulong kay Deidara sa paghuli kay Naruto. Ginamit ni Sasori ang third Kashikage puppet para magpakawala ng laso na karayom kay Sakura, pero nailagan niya ito dahil sa tulong ni Chiyo. Susubukan na sanang saksakin ni Sasori si Sakura gamit ang kanyang poison blades. Pero hinaranggan ito ni Chiyo gamit ang buntot ng Hireko. Sa sobrang lakas ng blades, naputol ang buntot. Wala nang panangga si Chiyo para protektahan si Sakura, kaya ginamit ni Sasori ang Thousand Hands Manipulation Force para atakihin siya ng sabay-sabay. Pero sa galing ni Chiyo sa pagkontrol, nagawa pa rin niyang ilayo si Sakura bago siya tamaan. Hindi pa tapos si Sasori, naglabas siya ng laso na gas. Alam niyang kahit gaano kagaling si Chiyo sa pagkontrol, hindi niya mapipigilan si Sakura na malanghap ang lason. Samantala, sa labas, patuloy na lumilipad si Deidara dala ang katawan ni Gaara. Hindi ito papayagan ni Naruto kaya habol pa rin siya ng habol. Alam ni Kakashi na malakas si Deidara, kaya nagpasya siyang samahan si Naruto sa paghabol, habang naiwan sina Chiyo at Sakura para tapusin si Sasori. Patuloy na hinahabol ni Naruto si Deidara, na tuwang-tuwa dahil pakiramdam niya ay maswerte siya, hindi lang isa kundi dalawang Jinchuriki ang matatalo niya. Gusto niyang labanan si Naruto na mag-isa, kaya sinubukan niyang iligaw si Kakashi gamit ang kanyang sumasabog na luwad. Pero hindi nagpadala si Kakashi at patuloy na hinabol siya. Unti-unting nauubusan si Deidara ng luwad, kaya napagtanto niyang wala siyang choice kundi lumaban ng sabay kay Naruto at Kakashi. Samantala, si Kakashi naman ay napansin na sobrang layo na niya sa iba pang kasama at malapit na siyang lumabas sa sakop ng kanilang wireless radio. Sa loob ng hideout, nagawang makatakas ni Sakura sa ulap ng lason gamit ang isang explosive tag. Sa lakas ng pagsabog, nawala ang lason sa paligid. Matapang niyang sinabi kay Sasori na siya mismo ang tatapos dito, pero hindi natinag si Sasori at nagpakawala agad ng maraming kanay. Bago pa tumama, ginamit ni Chiyo ang mga puppet na nanay at tatay para protektahan si Sakura. Ang mas nakakagulat, ang mga puppet na ito ay mismong ginaya ni Sasori mula sa kanyang mga yumaong magulang. Natawa lang si Sasori, sabi niya. Siya ang gumawa ng mga puppet na ito, kaya alam niya kung paano sila gumagalaw. Pero hindi nagpatinag si Chiyo. Pinakawalan niya ang mga puppet na may mga wire na biglang sumugod kay Sasori. Sa lakas ng atake, natapyasan ng third Kashikage puppet pero bago pa tuluyang masira, tinanggal ni Sasori ang kaliwang braso nito. Ang braso pala ay may buzzsaw. Pero may nakatagong armas din ang mga puppet ni Chiyo, kaya nagkaroon ng isang matinding puppet battle. Sa tindi ng laban, nagawang sirain ni Chiyo ang buzzsaw. Pero nawasak din ni Sasori ang espada ng nanay puppet at ang club ng tatay puppet. Dahil dito, inilabas na ni Sasori ang kanyang pinakamatinding lihim, ang Iron Sun Technique, ang pinakamapanganib na jutsu sa kasaysayan ng Senogakure. Samantala, sa labas ng hideout, hirap pa rin ang Team Guy sa pakikipaglaban sa kanilang sariling clones. Pagod na sila sa paulit-ulit na laban at tanging si Guy lang ang nakakatama sa kanyang kopya. Dahil ginawa bilang human puppet na panatili ng third Kashikage ang chakra niya noong siya ay buhay pa, kaya nagagamit pa rin niya ang kanyang matinding Iron Sun techniques. Biglang pinakawalan ni Sasori ang Iron Sun drizzle. Agad namang dinipensahan ni Chiyo gamit ang chakra shield na nilagay niya sa mga puppet na nanay at tatay. Habang ginagamit ng tatay puppet ang chakra shield para harangin ang Iron Sun, itinulak naman ng nanay puppet si Sakura palayo para hindi siya tamaan. Pero may problema, pumasok ang Iron Sun sa mga kasukasuan ng tatay puppet. Kaya hindi na ito magamit. Dahil isa na lang ang natitirang puppet, tinukso ni Sasori si Chiyo, pipiliin ba niyang protektahan ang sarili o si Sakura?
Muling ginamit ni Sasori ang teknik kaya ginamit ni Chiyo ang chakra shield ng nanay puppet para protektahan si Sakura. Para sa sarili niya naman, gumamit siya ng chakra shield na itinago niya sa kanyang kanang braso na biglang lumabas. Doon lang nalaman ni Sasori na ang braso pala ni Chiyo ay isang puppet arm. Napangiti siya, pareho daw silang mag-isip bilang mga puppet master. Dahil dito, naisip ni Chiyo kung paano napanatili ni Sasori ang kanyang hitsura na parang hindi tumatanda. Malamang, ginawan din niya ang sarili niyang katawan ng puppet parts. Habang nagbabalik tanaw, naalala ni Chiyo kung paano napatay ang mga magulang ni Sasori ng White Fang ng Konoha. Dahil dito, siya na ang nag-alaga kay Sasori at itinuro sa kanya ang puppet technique. Minsan, gumagawa si Sasori ng puppet na kamukha ng kanyang mga magulang para maramdaman ang yakap at pagmamahal ng isang pamilya, kahit peke lang. Balik sa kasalukuyan, hinulman ni Sasori ang Iron Sand sa matitigas at matitibay na hugis. Wala nang natitirang puppet si Chiyo kaya gusto niyang tumakas si Sakura. Pero hindi pumayag si Sakura. Nagpresente siya bilang human puppet para kay Chiyo. Kahit isa na lang ang gumaganang kamay ni Chiyo para sa kanyang chakra threads, nagawa pa rin niyang igalaw si Sakura para makailag sa Iron Sand. Dahil dito, nakakuha si Sakura ng magandang tempo para gamitin ang kanyang chakra enhanced strength at subukang pabagsakin si Sasori. Ginawa ni Sasori ang Iron Sand na parang isang dambuhalang pyramid at rectangular prism, tapos pinaulanan niya ito ng atake kay Sakura. Pero hindi basta-basta matitinag si Sakura, naalala niya ang training niya kay Tsunade, kung saan tinuruan siya ng Slug Princess kung paano basahin ang galaw ng kalaban at iwasan ang atake. Dahil dito, nasusundan niya ang mga galaw ni Sasori, kaya sobrang napahanga si Chiyo. Ginamit ni Sakura ang kanyang chakra enhanced strength at sinuntok at sinipa ang mga Iron Sand na hugis pyramid at prism kung saan-saan sa loob ng kuweba. Dahil sa lakas ng tamak, gumuho ang buong bubong ng hideout. Dahil hindi na umuobra ang mga atake niya, napilitan si Sasori na gumamit pa ng mas maraming chakra ng third Kashikage puppet. Gumawa siya ng isang napakalaking Iron Sand sphere na may mga tinik-tinik na sanga. Dito na nahirapan si Sakura. Wala siyang matakasan o pangharang sa atake, kaya tinamaan siya ng mga sanggang may lason. Kahit hindi siya malubhang nasugatan, bigla siyang bumagsak dahil sa lason ni Sasori. Sinabi ni Sasori na mabubuhay pa si Sakura ng 3 araw kung pababayaan lang siya. Pero wala siyang balak hintayin yun, gusto niyang tapusin na agad si Sakura. Mula sa loob ng third Kashikage puppet, lumabas ang isang matalim na blade na diretso kay Sakura. Parang tapos na ang laban, pero biglang tumalon si Sakura at sa isang matinding suntok, winasak niya ang buong third Kashikage puppet. Sa labas ng kuweba, patuloy pa rin ang Team Guy sa laban nila sa kanilang sariling mga clone, pero hindi pa rin nila matalo ang mga ito. Biglang naramdaman nila ang malalakas na pagyanig at napansin ni Neji na gumuho na ang hideout. Napahanga si Lee kay Sakura, ibang klase raw ang lakas nito. Samantala, malayo na si Kakashi sa hideout kaya wala na siyang magagawa doon. Kaya naman, patuloy siyang sumunod kay Naruto na abala pa rin sa paghabol kay Deidara. Matapos durugin ni Sakura ang third Kashikage, ginamit niya ulit ang lakas niya para buhatin ang malaking bato na nakadagan sa natitirang braso ni Chiyo. Tapos, gamit ang kanyang medical ninja skills, tinulungan niya itong gumaling. Samantala, nagtataka si Sasori kung paano pa rin nakagalaw si Sakura, lalo na't alam niyang ang mga tinamaan ng kanyang lason ay hindi basta-basta makakaligtas. Naalala niya noong iniwan niya si Kankuro para mamatay sa lason at iniisip niya kung may kahit sinong taga Senogakure ang nakagawa ng antidote. Sa tingin niya, kahit si Chiyo ay hindi kayang gawin ito. Pero nang makita niyang ginagamot ni Sakura si Chiyo, bigla niyang naitandaan kung saan galing si Sakura, sa Konoha. At alam niya na ang Konoha ay pinamumunuan ng pinakamagaling na medic nin sa buong mundo, si Tsunade. Dito na niya naisip na si Sakura mismo ang gumawa ng antidote. Ayaw nang sumugal ni Sasori at mawalan pa ng ibang human puppet, kaya naghubad siya ng cloak at ipinakita ang kanyang sikreto, siya mismo ay isa ng puppet. Puno ng sandamakmak na sandata at may dalang kanyang espesyal na lason. Bigla siyang umatake kay Sakura at Chiyo. Sa labas naman, tuloy pa rin si Naruto sa galit na paghabol kay Deidara. Napaisip si Deidara na siguradong sermonan siya ni Sasori kapag nalaman nitong patuloy pa siyang nagtatagal sa laban. Para mawala sa eksena si Kakashi, gumawa siya ng mga kuliglig na yari sa sumasabog na clay at pinasabog ito papunta kay Kakashi. Napahiwalay niya si Kakashi at Naruto, pero ang hindi niya alam, isang shadow clone lang pala ang Natamon. Akala ni Deidara na wala na si Kakashi kaya tumigil siya sa paglipad para harapin si Naruto. Pero biglang lumitaw ulit si Kakashi na parang walang nangyari. Dali-daling lumipad muli si Deidara para takasan sila, pero bago pa muling makahabol si Naruto, pinigilan siya ni Kakashi.
Ipinaliwanag ni Kakashi na malapitang lumalaban si Naruto, samantalang long range si Deidara. Dagdag pa, mag-isa lang na pinasok ni Deidara ang Suna at natalo si Gaara. Sabi ni Kakashi, ang tanging paraan para matalo si Deidara ay kung may kasama siyang long-range fighter, may sariling long-range jutsu, o may talinong gaya ni Shikamaru. Swak siya sa lahat ng tatlong kategoryang yun. Kaya nagplano si Kakashi kung paano nila matatalo si Deidara ng magkasama. Habang tinutuloy nila ang paghabol, napansin ni Deidara si Kakashi na tila may pinaghahandaang kakaiba, unti-unting pumipikit ang Sharingan niya.